Dream girl ko before, gusto ko yung supermodel. Alam mo yung pag pinakilala mo sa mga kaibigan mo, yung mapapawaw sila. 5'7" ako. So obviously, ang ina-expect kong boyfriend, kung hindi ko man kapantay, mas matangkad sa akin. Si Raisa Austral ay larawan ng isang babaeng minsan nangarap makasal sa lalaking kanyang minamahal. Ngunit nabigo. Pumasok ako sa first job ko after graduation ng hindi ako ganun ka-okay emotionally. Kasi kumbaga, what I thought was forever, hindi pala nangyari. Kumbaga, nagkahiwalay kami. Matapos ang paghilom, nakilala ni Raisa si Billy. Kahit na hindi ito pumasa sa kanyang panuntunan, nangibabaw ang pag-ibig. Masyado nang malalim yung friendship namin. Nasabihan ng mga sekreto, sabihan ng mga gusto, sabihan ng lahat. I mean, everything under the sun. Yung pa sa mga nagustuhan ko sa kanya eh. Yung mga sinabi kong criteria before, matangkad, mayaman, ganto, ganyan, ganyan. Ako na isa-isa nagbubura kasi gusto ko siya. Pero siya, hindi ko alam kung gusto niya ako. Napansin ko na mabait siya, wala siyang pinipili sa mga kaibigan, at saka masayahin siyang tao eh. Yun yung mga unang karakteristik na napansin ko sa kanya. Napansin ko rin sa kanya na ano siya, yung malalim yung pagkakristyano niya. So pag nag-uusap kami about Christianity, about our faith, so napansin ko na malalim yung taong to. So, At katulad ng mga normal na magkasintahan, dumaraan din sila sa mga di pagkakaunawaan. At some point, aminado ako, may pagka-immature pa ako, may pagkaisip bata pa, na ang tingin sa isang relationship fairy tale, magandang ending, napiplease ako, parang ganon. And ayun nga, I mean reality bites. Dumarating yung time na talagang napaplakda sa akin na nag-aaway kami, nanineglect ako sa time and all, attention and all. So yun yung isa sa mga struggles namin. tinry ko siyang dalin dun sa mindset na meron ako eh. Pero nagkakaproblema lang kami lalo. Tinatry din niyang sumunod pero alam ko nahihirapan siya. So ako ang sumubok na bumaba dun sa mindset na meron siya. So ayun, parang nagwo-work naman. Matapos ang kulang-kulang 3 taong boyfriend-girlfriend relationship, naghayag ng proposal si Billy. Niyaya ko siya sa isang sa ice cream shop din. Kumain kami doon ng ice cream. Bumili ko ng ice cream. Tapos pinaupo ko siya. Pagharap niya sa akin yung ice cream, nakapatong doon yung singsing sa ibabaw, yung singsing na pinili ko. So sabi niya sa akin na, will you marry me? Although, oo naman, sigurado ako sa kanya, pero hindi pa pala ako handa to the point na hindi ko pinaghandaan yung moment. So, blissful. Siguro sabihin natin, napakasaya talaga dahil sa wakas, ang sinasabi kong pagkatagal-tagal na naiinip na ako, natapos na at that night with the ring. Gaya ni Billy at Raisa, hindi naisip ni Howard at Aina na ang kanilang pag-iibigan ay hahantong sa pagiging magkasintahan. Yung time na naging friends kami, yun din yung time na hindi ko na iniisip mag-asawa, na he came into my life when I already gave up the idea of marriage. Napansin ko na she was very caring as a person, very sincere siya in her personality. Basically, nag-take ako ng step of faith and pinursu ko siya. Para kay Howard, isang regalong kaloob ng Diyos si Aina sa kanya. Kaya naman nagdesisyon silang manumpa sa kanilang panghabang buhay na pagmamahalan. Sa kasalukuyan ay 5 buwan na silang kasal. One of the things siguro na I had to adjust was I didn't know talaga na yung need niya, uminom ng coffee everyday, ganyan. Pero that's one of the things na parang nagulat ako na may needs pa rin siya na kailangan ko ibigay, ganyan. And siguro, mahilig din si Aina. She likes to sleep a lot. Hindi din nakasanay na gano'n. Parang I like to wake up early. It's a big challenge for us. Siyempre, both different personalities. One of them is that yung love language namin iba. Ganun. Parang ako kasi, sobrang sa akin yung words of affirmation. Importante sa akin. Lagi ako na-affirm. Lagi akong parang yung na-affirm ako, pero siya, hindi yun yung personality niya. Si God, I believe kasi when He brings 2 people together, He makes the relationship na very enjoyable talaga. Ang maganda lang kasi is that yung common ground namin is our love for God.
Ang bawat relasyon ay nagsisimula sa matamis na pagmamahalan. Ngunit magiging mapait ba